Kamusta kayo mga kaibigan ko? Sila Kaito. Narito muli ako para maghatid sa inyo ng isang tip ah, para sa ating mahal na mga sasakyan, sa ating kotse. Sa huling video ko, nabanggit ko na ipapaliwanag ko ang kahalagahan ng battery tender. Ito isang device, isang unit, isang tool, device na magpapanatiling masigla at nasa tip-top shape at magpapahaba ng buhay ng inyong baterya ng kotse. Dalawang uri ang pag-charge ng ating mga baterya ng sakyan. You can say tatlo, pero sasabihin ko sa inyo ang dalawang uri ng pag-charge ng baterya. Ito yung tatawag na battery charger. Now, ang battery charger, we're talking about boost, hindi ako ng jump start. We're not talking about that, okay? Hindi tayo nag-usap noon. Ang una kong babanggitin ay yung unang years ago itong ginagamit ng mga tao, battery charger. I-hook nyo yung device na yon sa positive and negative na terminal ng inyong sakyan, ng inyong battery, at magti-trickle charge siya. Trickle charge meaning dahan-dahan niyang bibigyan ng charge ang inyong battery. Meron ding mabilisan, pero ang advice talaga ay dahan-dahan para hindi mabigla ang battery niyo kasi karamihan lalo dyan ay mga acido ang battery, lead acid. Alam niyo yung may tubig. Even siguro ngayon yung kotse ninyo ay di-acido, may acido pa rin yung battery ninyo. Yun yung pinakang ideal na battery na makikita nyo sa pangkahalatang industriya dito, mga kotse. Pero may bago ngayon AGM, pag-usapan din natin yan. Isa sa mga kotse namin or dalawa, actually dalawa mayroong AGM. Yun ang yung battery charger na sinasabi ko, yun yung mga lumang version na may makikita pa rin kayo sa mga tindahan like sa Canadian Tire. Ngayon may bagong version nun. Bago means ilang taon na rin nakakaraan nung ginawa yun, lumabas yun, yung battery tender na. Ang battery tender ay merong microchip siya sa ilalim nyon na nagsasabi na kapag puno na ang charge, pwede nyo pa rin iwanan ang inyong battery charger or itong battery tender. Pwede nyo iwanan pa rin. Bakit ko iwanan? Puno na. Well, kasi minsan bakasyon kayo or marami kayong sakyan, gusto nyo inalabas nyo lang yung sakyan every summer, every tag-init. Kung winter hindi nyo dinadrive, na dahil doon ideal na magkaroon kayo ng battery tender na lagi nakakabit doon. Tatanggalin nyo lang kapag ready na kayo mag-drive uli or summer na naman. Ang nangyayari noon, nagkakaroon ng parang kung fully charged na siya, nagfo-float lang yon or naka-standby lang yun, nakakabit pa rin yun. At kapag na-detect niya na nababa ang voltahe nyo ulit dahil sa weather or kung may mga nakakabit kayong mga electronic stuff there, camera, charger, even yung mga sangkap o yung nakasama na ng kotse or stock to begin with, at sabihin natin may konti rin kayong draw at hindi pa naayos, magandang meron kayo nito dahil once na ma-detect niya ang na nababa ang voltahe, i-charge niya ulit. At ito nga, once na makita nito, malaman nito na dahil sa microchip, malaman niya na na-charge ko na to ng 100%, then saka titigil siya mag-charge. Kaya maganda to. Hindi lang ito ang benepisyo niya, marami pa siyang mga kapakinabang na feature na pwede nyo ma-check online. Kaya ito, kailangan natin ito bukod pa sa car booster, battery booster na napakita ko sa inyo, na feature ko na yun noon at inihera ko mga kailangan ko dito para
magamit ko to dahil napakababa ng voltahe ni Impala at hindi ginagamit siya ngayon ni Mrs. dahil doon. At may iba pa siyang mga problema. Meron siyang draw na tawag na may humuhugot ng elektrisidad doon sa baterya na kahit patay ang kotse o hindi mo ginagamit. Tinatawag na yung battery, may draw na tinatawag. It's a electrical thing. Kailangan mo sugsugin o malaman yung mga parang para makita mo yun kung anong mga anong electronics sa kotse ang humuhugot ng baterya ng kotse, baterya ng humuhugot ng voltahe sa kotse ninyo, sa baterya ninyo. Pasensya na kayo at hindi ako makapagsalita. Ito yung tinatawag na pino-force ninyo yung video, pino-force ko yung video kasi nasa isip ko ang dami kong gagawin and I really like, gusto kong talagang matapos ito and bala ko 5 minutes lang to and mukhang magte 10 minutes na to kaya umpisa na natin. Madali nyo naman itong makita ang benepisyo nito online. Ito ang kanyang pangalan at isa pa, $82 to. Hindi nyo kailangan gumastos ng $82. Pwede kayong kumuha ng old fashion na battery charger na inumpisahan kong banggitin sa inyo. Hindi nyo kailangan bumili. That's siguro mga $30 yun. Maybe mas malapit sa Amazon. Mas mura sa Amazon yung makikita kayo. Ingatan nyo lamang yun dahil pag trickle charge, maybe 12 hours, maybe 10 hours, 12 hours na naka-charge, tanggalin nyo na. Make sure mayroon kayo safety glasses, tanggalin nyo na yung battery, yung cable, i-unplug nyo na, tanggalin nyo na fully charge. May indication naman yun, indicator nun, sasabi na charge na siya. Kung ganon, tanggalin nyo na yung clip sa terminal, kung tanggalin nyo na siya sa pagkaka-charge para magamit yung sakyan at fully charged na yung sinasabi yun nga dahil nga sa indicator. At kung hindi nyo tatanggalin at tumagal pa yun doon kasi patuloy siyang bibigyan ng battery, overcharge ay masama rin sa battery. Kaya at balang araw kapag handa na kayo, makakabili rin kayo ng ganito. Again, nasa inyo yun. May mura din dito, mas mura pa dito battery tender. Marami doon sa Canadian Tire at I'm sure sa mga internet din. Pero I encourage you to na bumili kayo sa sarili ninyong sa local ninyong mga tindahan, sa mga local stores nyo para masuportahan nyo sila. Really, kailangan nila ng suporta sa lalo pat sa inyong komunidad. Believer ako noon. Kaya kung mas maliit na businesses ay suportahan din. Kung wala talaga, then move on to the big one, big box stores, Home Depot, Ace Hardware, kung nasa US kayo, yung mga ganon. At kung wala talaga, nothing wrong, then saka kayo pumunta online, and ganun ang aking paniniwala, at sana consider ninyo, again, isang session lang yun. Let's go na! Ito yung unang generation ng battery tender ko. Years, natagal na to, ilang taon na ito. At madalas ko itong gamitin, especially sa mga winter, kaibigan, kapitbahay, even sa sarili naming mga sasakyan, pamilya. Maraming benepisyo itong nadulot. Makikita ninyo dito, ang pangalan niya 3500. I think may smaller version, pero ito is sa mga una, kung hindi man pinakauna, ito yung mga lumang generation. Ang sumunod nito ay ito na nga, ito yung pinakita ko sa inyo na Noco Genius 2. Ay siguro dahil may Genius 2 siya dahil second generation, di ba? Bakit ako merong lakay? Makita merong kayong electric tape. Pakita ko sa inyo mamaya, importante yan, I think.
Ba't bumili ako ng isa pa? Gusto ko marami eh. Ang totoong dahilan noon ay ito ay may sira, hindi yung kanyang loob kundi yung kanyang kable. Papakita ko sa inyo. Hope mag-focus ito. Focus na siguro yan. Natanggal na yung kanyang kable at hindi dahil mahina siyang klase, maybe a little design, kasalanan ko rin ito dahil natitiklop ko siya dito sa bukana. Alam niyo yung mga charger ninyo natin, di ba? Lalo na yung iPhone, I think notorious yung iPhone, even Samsung yung yata. Diyan siya napuputol madalas. Kaya parang ito, okay naman to pero natitiklop ko siya ng ganyan. And dahil malamig ang weather, ganun nangyayari. Kaya natuto ako. Napakaganda niyang serbisyo sa akin at may intention ako na ayusin ko siya. Pero wala akong panahon ngayon, kaya kumuha na ako ng bago at nagkataon na ito yung bago nila. Siguro hindi na to super bagong kasi ngayon lang ako humanap uli nito sa market. Pero ito ang isa sa mga bagong nila, Genius 2 second generation. I assume, hindi ko chinek online, pero I assume that's yun ang ibig sabihin niya. Kaya sa pagbukas ko nito ay I'll make sure na puprotektahan ko ang mga kable niya dahil nandito yung weak points niya at syempre hindi ko na siya titiklopin ng ganyan. Kaya dito na lang sa bukana, di ba? Yung ganyan. Tapos re-reinforce ko siya ng electrical tape, di ba? Lalagyan ko siya dito tulad ng ginagawa ko sa mga charger ko tulad ng iPhone at Samsung, di ba? Nilalagyan natin ito. Ewan ko sa inyo, pero ako naglalagay ito at nakakatulong siyang mabuti. Ngayon, hindi lang yan ang problema niya. Sa dulo nito ay ito yung kanyang clip, nag-hook sa battery terminal ng negative, itim, at positive, di ba? Kita nyo dito, naputol na rin siya. Again, yung mga weak points, maganda yung pagkakagamit nila, pagkakagawa. They're very sturdy, pero yung end nga niya naputol din. Kaya yun ang mga gagawin ko ng paraan. Dito ay may charger siya, may fuse, sakali man na ma-overload ay meron siyang, come on, meron siyang fuse box, fuse box, meron siyang fuse 10 amp. Alright, napalitan ko ito ng mga ilang beses na, 3, ganon. Kaya maganda ang design niya. Yung nga lang, minsan hindi mo talaga makita yung perfectong mga design. Yung mga overall, I'm very satisfied with this. And again, siguro yung Noco pwede nilang ma-improve ito, pero hindi lang sila ang, being honest here, parte ko rin to alam ko may point na kiniklop ko siya ng papaganyan, ni-roll ko siya, kaya many times na gagawin mo yan, maraming beses, magkakaroon talaga ng lamat, diba? Okay, yun hindi pa yun. Ito yung aking isa ito sa pinakamalaki, hindi siguro second sa pinakamalaki, GB70. Alright, na finiture ko na to, hanapin nyo lang Noco or battery charger, battery booster sa aking channel, sa page ko, makikita ninyo to. Isa ito sa mga laging dadalhin sa kotse ninyo. Marami kayong matutulungan din ng mga tao na stuck or hindi makapag-start ang sakyan. Just make sure na may permission kayo nila at kung maaari dokumento nyo, just to make sure na hindi rin kayo masisi. Mahirap din kasi tumulong sa mga ibang tao, lalo pat walang alam yung iba ng sasakyan, na mablame kayo sa iba pang na-charge yun na nga, tapos may mangyari, kasi may tumunog or may hindi mag-function na ilaw, maaaring masisi rin kayo. Kaya ingat lang din kayo. Wala naman ako naging problema sa mga pagtulong ko. Napakaganda nitong device na to. Itong
hindi lang siya pang battery boost, kahit ang truck, diesel man, kahit ito'y completely na walang voltahe ang sasakyan, ang baterya walang voltahe, bubuhayin ito. Okay, may mga feature siya. Meron din siyang SOS kung sakali man na magpalit kayo ng gulong, ilagay nyo ito sa kalsada para ma-warn yung mga tao. At yan yung ilaw niya, malakas yung kanyang LED, maaga lang kasi ngayon, pero maganda. May high low beam, tapos yung SOS nya, kita nyo. Pwede rin siyang malaking power banks, pwede mong isaksak din dito mga electronic device nyo, kaya maganda siya, maganda. May kamahalan siya, pero ilang taon ito sa amin, and napaka laki ng silbi. Sa katunayan, nagkukonsider akong kumuha pa ng ilan pa nito, siguro 2 pa sa tamang panahon. Ngayon, makakatulong din kung mag-invest kayo ng isang multimeter. Of course, mayroong multimeter doon dito na sa 1,000, yung mga expensive na mga pangalan, pero ito nakoko to $30, maybe kasama na yung tax. Nung unang panahon sa Walmart, nung unang panahon nung natututo na ako mag-fix ng sasakyan, kumuha ko nito, at hanggang ngayon maganda pa rin ang silbi sa akin, hindi pa nga napapalitan ng baterya niya eh. Kaya huwag kayong ma-intimidate dito, dahil kapareho nyo ako, hindi rin ako electrician, at maaaring ilan sa inyong nanonood mas magaling pa kaysa sa akin, o mas may dunong pa sa mga electrical o sa wiring, dahil doon ako nag-struggle. Pero sa tulong ng mga tao at internet na rin, nakakaagapay ako. Pero pagdating sa baterya, sanay na ako, kasi doon ako nag-focus eh. Kaya kung nangyari yun sa akin at natututo ko nito sa pagtsatsaga nyo at sa tamang pagsasaliksik, magiging bihasa rin kayo at magkakaroon kayo ng dunong. Again, isa sa mga pinaka-weakest na ang isa sa mga kahinaan ko sa pag-fix ng sakyan ay paghanap is electrical issue. Pero nakakaagapay ako, at kaya magandang condition, i-consider nyo rin yon. Know your limits, pero lagi nyong i-test din ninyo yung kakayanan ninyo sa pamamagitan ng tamang pagsasaliksik at tamang hingi ng tulong din kung kailangan. Ibig ko sabihin yan, kung may kilala kayong mga mekaniko at yung mga tao marunong talaga, ay at kaibiganin ninyo o kakilalanin ninyo, at mabususurpresa kayo, may mga tao willing to help, give you tips. At kapag binigay yun sa inyo, lalo ng mga tradesman, samantalahin ninyo at be grateful, di ba? Of course. Ito yung sasabi ko sa inyo, kung pwede kayong complete yung buong mukha ninyo ay may protection, parang sa splatter, and do that. Pero kailangan nyo rin ito pag magwo-work kayo sa baterya, kailangan nyo maging maingat. Kaya ako hindi gumagamit ito, pumapala din ako, pero ito naman ako, di ba? I mean, pero ina-advise ko sa inyo na kumuha kayo nito, kasi kaya ako binabanggit yung ilang akong videos na wala akong gamit ito, kundi mga tao sa paligid ko, sabi ko magsuot kayo, gano'n, yung mga anak ko, mga kaibigan ko. Pero ako, ayun, pero gumagamit na ako nito. Alright, at syempre kakailanganin natin ito. Bubuksan ko to, at once na mabuksan ko, isa lang yung kamay ko eh, yung aking tripod eh, hindi magandang, hindi siya nababa ng todo eh, mababa itong posisyon na to. Kaya once buksan ko to at i-hook ko sa kotse, kakailanganin ko ng extension cord. Kaya ito yung extension kong gagamitin. Pag all setup na, ipapakita ko sa inyo madali, at magti-trickle charge siya, at siguro kinabukasan ko na to, o mamayang gabi, o most likely kasi hapon na ngayon, kinabukasan ko na to, maayos si Impala. Check. Kaya at ito siya,
Kung nagwa-wonder kayo kung bakit dilaw ang aking battery, this is AGM. Pero this is hindi to lead acid. Ito ay walang tubig ito, kaya pwede nyo itagilid. Sa liit nito, napagkakasya ko siya, kaya kailangan ko siya itagilid. Nung tinanggal ko to, kailangan kong tanggalin ng fuse box at itong bar, at inirestle ko pa rin talaga siya. Yun ang problema ko noon nung meron akong lead acid. Pero simula nakakuha ko itong matte glass na to, ay AGM, ay napaka ginhawa kasi natitilt ko siya at walang risk na potential na danger na mangyari dahil AGM siya. Yun ang, may kamahalan siya pero napakaganda ng performance niya at not just Optima. Check Optima, OPTIMA, at marami siyang version. Ito yung yellow top, merong red top at merong blue yata para sa marine yan. Kayo na mag-check. Kaya tapusin ko na ito ngayon, sobrang haba na. Hanggang ma-hook ko ito, papakita ko sa inyo maybe picture or a quick video. Pero sa ngayon papaalam na ako sa inyo at kaibigan, padayon.